It's okay na magtanong. Ayan po ang ating paksa sa ating prayer meeting ngayong araw na ito. Sikat na sikat yan ng commercial ng RightMed, no? Pwedeng magtanong. Ayan. Napakalaking bagay po yung nagtatanong tayo. Alam naman natin ang kahalagahan po ng pagtatanong. Di po ba? Maraming beses naiiwasan nito yung mas malalang kalagayan. Halimbawa, naliligaw ka sa isang lugar, para hindi ka tuluyang maligaw, magtatanong ka. Ako, yan ang ano ko Yan ang tawag dito, yan ang weapon ko, no? Kasi ako po ay ligawin, no? Ng mga lugar. Hanggang ngayong matanda na ako, ligawin pa rin talaga ako. Tatawanan nga ako dyan ng mga ka-friends ko sa WAM kasi kahit Exodus, naliligaw pa ako pag pumupunta ako sa kanila. Naalala ko po nung first time kong magpuntang mag-isa sa Pampanga, no? Hindi alam ni Pastor Joy yun na pumunta ako ng Pampanga, nagulat na lang siya, dumating na lang ako nung araw na yun kasi nagninang po ako sa kasal noong naging very close friend kong pastor na kasama ko sa pagtuturo sa Bible School dati. Alam ko, hindi ako papayagan ni Pastor John na lumakad mag-isa, no? So sabi ko, dyan lang ako. No, saka ko nila sasabihin yung totoo pagdating ko. Syempre, first time ko nagpunta ng Pampanga, malayo-layo yan. Wala akong kaalam-alam kung anong lugar ang pupuntahan ko, kung ano yung idea, bla bla bla. Pero nakarating ako ng Pampanga. Ano yung kapangyarihang nangyari? Bukod sa panalangin, pagtatanong. Kada sakay ko ng sasakyan, tatanungin ko, Kuya, dadaan ba to sa ganun? O kaya, Kuya, ito bang lugar na ito? Ganun, pupuntahan ko ba? O mga ganung bagay. So, napakagandang bagay ng pagtatanong. Siyempre, hindi lang yan, kahit nakakaiwas din siya ng mas malalang mga sitwasyon. No, halimbawa, hindi ka basta iinom ng gamot, itatanong mo pa yan sa doktor kung pwedeng inumin yung gamot na yan, kahit pasabihin natin mga over-the-counter, ang mga gamot na yan, no? Kinakailangan mo pa rin yung itanong kung pwede yan sa health mo. So, maraming bagay ang pagtatanong. Pero mga kapatid, kahit sa Bible, no, ang pagtatanong ay common sa mga tao ng Diyos. At ang isa nga rito ay si John the Baptist. Naalala niyo po ba yung sitwasyon ni John the Baptist? Di po ba si Juan Bautista, yung nagbautismo sa Panginoong Hesus sa Ilog Jordan? Si Juan Bautista na ang daming nagawa, no, ng mga ang daming nagawang ministeryo, no? Siya yung forerunner, siya yung parang tawag dito, naging unang way, no, para maipakilala ang Panginoong Hesus sa publiko. At nung siya po ay nasa kulungan, ikinulong dahil sa kanyang pananampalataya at malapit na siyang pugutan ng ulo, nagtanong siya. Ito po, basahin po natin sa sa Luke chapter 7 po, verse 19 to 20. Pakibasa niyo po ng sabay-sabay. O yan, no? Si John the Baptist na nakaranas ng personal na pagkakilala sa Panginoon, si John the Baptist na personal, no, nakaulayaw ang Panginoon, nakita niya ang Panginoong Hesus, nakilala niya ang Panginoong Hesus, binautismohan niya ang Panginoong Hesus. Nung siya ay nasa punto na malapit na siyang patayin, nagtanong siya. Kaya ang sabi doon, no, pinatanong niya sa mga alagad, pakitanong niyo nga kung siya na nga ba talaga yung dinalang tagapagligtas. Ayan. So, magugulat tayo. Si John the Baptist na itinuturing, no, sabi ng Luke chapter 7, verse 29, no, mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi na wala pang dakilang propetang isinilang na gaya ni Juan Bautismo. Pero kita nyo, no, ni Juan Bautista, pero kita nyo mismo, no, siya mismo nagtanong. Ayan. So, ang pagtatanong po mga kapamuso ay normal na reaksyon ng mga tao. Kahit tayo mga Kristyano, lalo pa nga. Normal na pagtatanong ay reaksyon natin yan. Lalo na kapag nasa gitna tayo ng mga sitwasyon na hindi na talaga natin maintindihan. Talamak ang problema, ang bigati, ang pasakit, no?
So, dumarating tayo sa stage na tatanong din po tayo. Pero mga kapamuso, ang pagtatanong ay pwede ring maging isang opportunity. Yan po yung pag-uusapan natin. Paano na ang pagtatanong ay pwedeng maging isang opportunity? Unang-una po, ito'y isang opportunity para tayo ay mapaalalahanan or to remind us ng dalawang bagay. Una, ng salita ng Diyos. Kung mapapansin niyo po sa verse 22 ng Luke chapter 7, pinaalalahanan ng Panginoong Hesus ang mga alagad na nagtanong at si Juan Bautista mismo mula sa Isaiah chapter 35 verse 4 to 6. Ano yung kinote doon ng Panginoong Hesus? Basahin po natin. 1, 2, 3. Oh, di ba? Yan po ay nasa Isaiah chapter 35 verses 4 to 6. So pinaalala po ng Panginoong Hesus ang talatang ito para mapaalalahanan ang mga alagad at si Juan Bautista mismo sa kanyang ginawang pagtatanong at ng pagdududa. Sabi niya, bumalik kayo kay Juan, sabihin niyo kung ano yung kanyang nakita. Minsan mga kapamuso, kapag po tayo ay nakakaramdam ng pagtatanong, magandang ipaalalahanan natin yung sarili natin na yung mga nabasa natin sa Bible. Kaya nga napaka-importante po talaga na araw-araw nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Kasi kapag minsan nakakalimot na tayo, halimbawa, nag-aalala na tayo kung ano yung kakainin natin, papaalalahanan tayo ng salita ng Diyos, maalala natin yung sinabi ng Diyos na ibibigay sa Philippians chapter 4, di ba? Ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kapag tayo ay down na down, nabibigatan na, maalala natin yung sinabi ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya at siya ay Kanyang pagpapahingahin. So and so forth. Napakaraming paalala ng Diyos. Naalala niyo ba nung tutupukin na ng Panginoon ng mga Israelita, no? Pauulanan na sila ng apoy, tutupukin na sila, ilang beses na silang lilipulin ng Diyos. Ang magandang bagay na sinabi ni Moses, ni Abraham sa Diyos, sabi nila kay Lord, Lord, sabi mo, diba? Sabi mo, Panginoon. So, hindi naman dahil nakakalimot ang Diyos, para paalalahanan natin siya. Hindi ganun yun. Hindi nakakalimot ang Diyos natin. Pero ang pagtatanong kasi, mapapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos kapag nire-recall natin kung ano yung mga sinabi niya. Isang patunay kasi yon na pinanghahawakan natin kung ano yung pangako ng Diyos sa atin. Di ba nga, minsan, nahihiya tayong tanggihan ang mga anak natin kapag sinabi nila na, Mama, sabi mo, Papa, sabi mo, Tatay, sabi mo, ganito eh. Diba? So, nare-remind tayo para ibigay natin kung ano yung dinidemand nila. Kasi sabi nila, sinabi mo raw. So, magandang bagay po yun. Ang pagtatanong, napapaalalahanan tayo, nare-recall natin yung Word of God. Pangalawa, no, nare-remind rin tayo, napapaalalahanan din tayo ng mga ginawa niya, ginagawa at gagawin pa ng Diyos sa buhay natin. Marami na siyang patotoo sa buhay natin, no? Maraming beses na tayong nagutom, pero binusog uli ng Diyos. Maraming beses na aksidente na tayo, nagkasakit, no? Nawala ng ganito, nagkaroon ng mga ganitong matitinding problema, pero nalagpasan natin yon sa tulong ng Diyos. Magandang bagay kapag nagtanong tayo, Lord, ba't ganito? Ba't nawalan ako? Nagugutom kami, ba't may problemang ganito? Bigla kang mapapaalalahanan ng Diyos, excuse me, nangyari na yan sa'yo noon. Bakit hindi ngayon mangyayari? Kung paano kitang iningatan noon, ingatan din kita ngayon. Kung paano pinotektahan kita noon, puprotektahan din kita ngayon. So, magandang paalalahanan kapag nagtatanong tayo kay Lord, Lord, oo nga,
naging tapat ka sa akin dati, bakit hindi ngayon? So maganda yun, mapapaalalahanan tayo ng mga dating niya nang ginawa sa atin at gagawin pa sa darating na panahon. Pangalawa mga kapamoso, ang pagtatanong ay opportunity na mapanatag ang loob sa kabila ng mga pagtatanong. Opportunity yung panatag ka, yung giginhawa ang pakiramdam mo, yung hindi ka kakaba-kaba. Yung bang kahit alam na ng, 'di ba? Kahit alam mo na ito na kunyari nagpa-check up ka, ito yung ipinayo sa iyo ng doktor o kaya ito na yung sakit mo, 'di ba? Pero kakaba-kaba ka pa rin eh. Paano kung hindi naman ito? Paano kung may iba naman ito? So anong gagawin mo? Magtatanong ka, hingi ka ng second opinion ng ibang mga doktor para ano? Para mas mapanatag ang kalooban mo. Diba ganun, pag nagtatanong tayo kay Lord, napanatag yung loob natin. Kasi alam natin na mas maiintindihan natin yung kanyang paraan kapag sumasagot siya. Ang sabi ng verse 25, ang verse 28, sabi diba, ano nga ang inyong dinayo? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko nga sa inyo, siya higit pa sa isang propeta. Sinasabi ko sa inyo, wala pang isinilang na mas dakila kaysa sa kanya. Kung ikaw si Juan, normal na mararamdaman mo kapag nagtanong ka, pakitanong mo nga sa Panginoong Hesus kung siya na nga yung darating. Ako, honestly, kung ako nasa kay Juan, ano yung mararamdaman ko pagkatapos kong itanong yun? Matatakot ako, diba? Magkakaroon ako ng pag-aalala. Naku, baka magalit si Lord. Nagtanong ako sa Kanya. O baka yung mga alagad na pinapunta ko doon, magduda sila sa akin, ako nga yung propeta. Diba? May mga ganong pagkakataon na hindi ka mapapanatag. Pero ang galing ng Panginoong Hesus, diba? Pagkatapos niyang sagutin yung mga alagad, kinausap ni Jesus yung publiko at anong ginawa niya? Pinapurihan niya pa si Juan Bautista. Hindi niya sinabi na, ano ba yan? Pakisabi niyo nga kay Juan Bautista, Diyos nga ako, nakita niya na nga, nasaksihan niya na nga yung mga bagay-bagay, magdududa pa yan sa akin. O, wag niyong gagayahin yan, ha? Ganyan-ganyan na, di ba? Pero hindi eh. Hindi niya ni-rebuke, hindi niya pinagalitan, hindi niya ipinahiya. Ano pang ginawa niya? Pinapurihan pa niya si Juan Bautista, si John the Baptist, sa mga tao. Kaya, makikita natin mga kapamoso na pag nagtatanong tayo sa Panginoon, mga bagay-bagay, hindi siya nagagalit sa atin. Hindi niya kinu-question yung pananampalataya natin. Kasi alam niya sa kanyang kalooban na tayo yung mga bata. Tayo ay mga bata, mga anak niya. At bilang anak ng Panginoon, bilang anak, ordinaryong mga anak, normal na magtatanong tayo. Kaya yung mga pagtatanong natin, nakakapanatag ng loob yun, nakakawala ng pag-aalala, ng pag-aagam-agam, di ba? Di ba? Kahit alam mo nga na mahal ka na nga ng asawa mo, o mahal ka na nga ng girlfriend mo, o ng boyfriend mo, tas tatanong mo pa, mahal mo ba talaga ako? Di ba? O, alam mo na mahal ka nga, pero tinatanong mo pa, kasi nga, pag sinabi niya, oo naman, ano nangyayari na papanatag yung loob natin? Okay. Ayos. Oo nga naman. Ayos. O, diba? So, ang pagtatanong ay opportunity para sa kapanatagan ng puso. Pangatlo, ang pagtatanong ay opportunity na mapabalik muli ang tiwala sa Panginoon. Ayan. Sabi ng verse 22, sabihin niyo sa Kanya ang inyong nakita narinig. Hindi sinabi ng Panginoon direct na sabihin niyo kay John the Baptist na ako ang Diyos, ako ang Panginoon, ako ang tagapagligtas na paparating. Ano ang sinabi niya? Sabihin niyo sa Kanya yung inyong nakita at narinig. Yung mismong mga pangyayari, ikuwento niyo sa Kanya. Kung
Kung ano yung nakita nyo, nagpagaling ako, ang mga bulag nakakita, ang mga pipi nakapagsalita, bumuhay ako ng mga patay. Yung mga nakita nyo yun, ikwento nyo lang sa Kanya para mapabalik yung tiwala niya sa akin. Di ba nga, kinakailangan mo pa ng mga saksi, ng mga witness para maniwala ka sa isang bagay, no? Halimbawa, maniniwala ka ba na mahal ka nga talaga ng taong mahal mo o ng girlfriend mo o ng asawa mo kung hindi naman niya pinapakita sa iyo yung kanyang mga ginagawa, 'di ba? Maniniwala ka ba sa isang crime o sa isang aksidente sa pamamagitan lang ng pandinig? 'Di ba? Maghahanap ka ng mga witnesses, maghahanap ka ng mga ebidensya para maniwala ako sa sasabihin mo. Ganon din ang ginawa ng Panginoong Hesus. Sinabi niya lang, sabihin niyo sa Kanya, ikwento niyo sa Kanya yung mga nakita niyo at narinig para mabalik yung tiwala niya sa akin. Kasi mga kapamuso, totoo naman kasi na tayong mga tao, no? Kinakailangan pa talaga nating makita ang lahat ng mga bagay bago tayo magtiwala sa Panginoon. Minsan nakakalungkot, di ba? Kailangan makaranas pa tayo ng grabing miracles, makaranas pa tayo ng grabing blessings, no? Para magtiwala tayo sa Panginoon. Na kapag may mga negative nang nangyayari, unti-unti nawawalan tayo ng faith kay Lord. Di nakakalimutan natin na ang pagtitiwala sa Panginoon, sabi ng Hebrews chapter 11, di ba? Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. But even then, di ba, sinabi pa rin ng Panginoong Hesus, sabihin niyo sa Kanya, yung narinig ninyo at nakita. Kaya nga anong nangyari, di ba, nung bumalik kay Juan, yung ganung kwento, biglang sabi, di ba, ni Juan sa kanyang sarili, Oo nga, no? Bakit pa ako magdududa eh? Nakita ko, nasaksihan ko lahat ng mga ganitong kapangyarihang pinamalas ng Panginoong Hesus sa publiko. So okay na ako. Okay na ako mapugutan ng ulo. Okay na dahil sa pananampalataya ko, mapugutan ako ng ulo. So bumalik yung tiwala niya sa Panginoon. Pang-apat, ang pagtatanong din ay opportunity na mapatatag lalo ang iyong pananampalataya. Ito, mga kapamuso, ang sa palagay ko na pinakadahilan, no? Kung ang mga pagtatanong natin ay mauuwi sa tamang uri ng pagtatanong, no? Lagi tayong idodraw sa conclusion sa verse 23. Ang sabing gano'n ng verse 23, mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Mga kapamuso, kapag ang mga pagtatanong natin ay nauwi sa pagtitiwala sa Panginoon, ano ang nangyayari? Lahat ng mga pag-aalinlangan natin unti-unting nawawala. Nagiging mapalad tayo. Mas binibless ng Lord ang spiritual life natin. Mas tumatatag tayo sa ating pananampalataya. Alam niyo po ba, mga kapamuso, alam niyo na naman to, no? Lagi ko itong sinasabi eh. Nung namatay si Pastor Joe, ang unang tanong ko kay Lord, bakit? Bakit si Pastor Joe? Ba't hindi na lang yung iba na hindi naman masyadong ganun ka-active sa gawain mo? Bakit si Pastor Joe ang nauna? Ba't hindi ako? Ako ang dami kong mga dinaramdam sa katawan. Siya wala naman siyang sakit. Bakit si Pastor Joe? Napakarami pang dapat gawin, no? Palaging ganun, bakit si Pastor Joe? Ano ang mangyayari sa church? Ano mangyayari sa amin? Mga ganong mga bagay-bagay. Pero alam niyo po ba, mga kapamuso, yung mga pagtatanong na ganito, nung habang ipinagkakatiwala ko kay Lord ang lahat ng mga bagay, Lord, bahala ka na. Sabi ko kay Lord, hindi ko alam yung sagot sa mga tanong ko. At alam ko, hanggang sa dulo, hindi ko kaya siyang sagutin. Pero naniniwala ako, Panginoon, na sovereign ka. Mas alam mo ang lahat ng mga nangyayari. Kahit sa kabila ng mga pagtatanong ko, Panginoon, bahala ka na po. And eventually,
pagdating ng mga panahon, di ba, ang ganda ng nangyari sa church natin, di ba? Lalo pa itong pinatatag ni Lord. Maraming na-revive, marami ang nanumbalik, mas naging active ang mga hindi na active, no? Ako personally, di ba, nakabalik uli ako sa pagpapastor. Marami mga positive things na nangyari nung yung mga tanong natin sa Panginoon ay pinagkatiwala natin ang kasagutan sa Kanya. Sabi nga ng narinig kong pastor dati pa nung unang panahon, hindi lahat ng mga tanong natin masasagot ni Lord. Kasi sabi niya, once na nasagot natin ang mga tanong natin sa Lord, hindi na siya Diyos. Tama nga naman, di ba? Kasi hanggat Diyos ay Diyos siya, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, hindi natin yan mauunawaan ng kumpleto. Kasi malawak ang kaisipan ng Diyos eh. Hindi natin sakop yung isip ng Diyos. Marami tayong mga questions sa paligid natin, mga nangyayari sa paligid natin. Kahit nga kami, no? Mga nakikita ko sa Facebook, bakit ganun, bakit ganyan, ba't namamatay sila ng ganito, bakit? Ang daming mga bakit na, ba't pinahintulot ng Diyos? Lalo na kapag kayong nababalitaan natin patungkol sa mga Kristiyanong may nangyayaring ganito, no? At mag-draw na lang tayo sa conclusion na, ay naku, bahala na nga si Lord dyan, mas alam niya yan. Hindi natin saklaw yan. Kaya nga madalas kong sabihin biro, no? Di ba, Lord, pagdating ko sa langit, no? Dami kong tanong sa'yo. Lahat ng mga tanong ko, tatanong ko talaga sa'yo. Kasi talaga napakarami talaga po nating mga katanungan sa Panginoon. Hindi lang sa ating mga sarili, kundi sa mga nangyayari sa paligid natin. Pero yun nga, ang pagtatanong natin, dapat, sabi ng ating conclusion, pakibasa ng sabay-sabay, ang dapat layunin ng ating mga pagtatanong ay ang lalo pa tayong mapalapit sa Kanya at magtiwala. Iyon. Yun dapat yung layunin ng pagtatanong natin. No? Hindi yung nagtatanong tayo dahil nagre-rebelde tayo, nagagalit tayo. Dapat yung layunin ng pagtatanong natin Lord, gusto ko talagang malaman gusto kong mapalapit sa iyo, gusto kong mawala yung mga pagdududa ko. Dapat lalong kumapit tayo sa Kanya at magtiwala. Sabi nga ni Dehaan sa kanyang quotation, sabi niya, reassurance comes as we doubt our doubts and believe our beliefs. It's okay na magtanong, mga kapamuso, kasi opportunity yun sa ating lahat. Mas kakapit tayo sa Panginoon kapag ang ating mga pagtatanong ay may layuning mapalapit sa Kanya. Okay lang na maramdaman natin may duda minsan, may lungkot minsan, may rebellious spirit minsan. Kasi normal lang naman yan, damdamin yan, tao yan di ba? Pero ang paniniwalaan natin sa sinasabi ng salita ng Diyos, yung puso natin, yung isip natin, itong sinasabi ng salita ng Panginoon. Remind ourselves na lahat ng mga bagay nangyayari sa atin, no? Pwedeng mga katanungan yan. Pero once na yan ay pinagpasakop natin sa Panginoon, yung pagdududa natin, no, sa Panginoon, ingatan natin na wag mauwi sa kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Sabi ganun, basta ingatan lang nating mauwi ang pagtatanong natin sa pagdududa na sa katapatan at sa pagiging Panginoon ng ating Diyos. Yun yung iingatan natin. Huwag nating pagdududahan ang katapatan ng Diyos, ang kanyang pagiging Panginoon. It's okay po mga kapamuso na magtanong. Panginoon, salamat sa iyo sa mensahe mo sa amin ngayong araw na ito sa aming prayer meeting. Salamat, Panginoon, kasi pwede kami magtanong sa iyo. Salamat, Panginoon, kasi pwede kaming manalig sa iyo. Salamat, Panginoon, kasi pinahihintulutan mo kami na ibukas namin ang totoong puso namin sa iyo. Tao lang po kami. Kahit nga po, Panginoon, si David sa mga awit, puro siya tanong sa iyo, Panginoon. Pero yung mga pagtatanong na yun, O Diyos, tulungan mo na mauwi
sa aming pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo na yung mga pagtatanong namin, huwag mauwi sa pagdududa sa pagiging Panginoon mo sa aming buhay. Salamat po sa iyo, Panginoon. At kahit na hindi namin maintindihan minsan o masagot yung mga tanong, Panginoon, maging masaya pa rin kami. Maging lalo pa kaming lumalim sa paglilingkod sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.